Hello guys, good evening. Welcome back to my channel. So ngayon naman po ang gagawin natin ay Spanish bread at ito po ang mga ingredients. So ang kailangan natin, I have here 3.5 cups of flour. You can also use bread flour but I use all-purpose flour na 2 cups and 1.5 ng bread flour. 1 egg, half teaspoon of salt, 2 teaspoon of yeast, half cup of vegetable oil, 30 grams of milk powder, 5 tablespoons of sugar, and optional po ang ating food coloring. And of course, yung 1/4 cup of water. So, itong water, kailangan po lukewarm and we'll add 2 tablespoons of sugar. Okay, so yung 1/4 cup natin na water, inano ko lang siya sa microwave for 30 seconds. Lagyan natin siya ng 2 tablespoons sugar para maging active yung yeast natin. And lagyan natin yung yeast. Stir natin. Leave natin to for 10 minutes hanggang maging frothy siya. Frothy. And now, we'll mix all our dry ingredients. So, we'll put yung salt. 1/4 pala ng cup ng vegetable oil. 30 grams of powdered milk. Tapos yung natira nating sugar, so that's 3 tablespoons of sugar. Tapos yung egg natin, ilalagay na rin natin. And if you want to use yung food coloring, you can just put 1/4 teaspoon ng food coloring na yellow. So ngayon na po, makikita nyo na yung ating yeast ay frothy na. So, lalagay na lang natin siya dito sa ating mixture. Now, lalagay na natin siya dito sa ating mixer. Pwede nyo naman sigurong masahin, pero matrabaho syempre. Pero pag may mixer kayo, just use the mixer. Okay. Tapos, medium lang siya. So, number 2. So, ngayon naman po, mag-a-add ako ng half cup ng milk. So, just do it slowly. Kasi ayaw nyo naman na masobrahan yung water niya at masyadong basa. Nakikita nyo naman, medyo nagpo-form na siya na dough. So, yung mga nasa gilid, kasi hindi ka namimix siya. So, pwede nyo naman gamitan ng spatula para ilagay dyan sa gitna para mahalo niya. Ngayon po mag-add naman ako ng 1 tablespoon ng butter. Tapos medium na ulit natin. So, makikita nyo talagang na yung dough natin in less than 10 minutes. I-continue lang natin siya na ganito hanggang maging formed na siya. And completely incorporated yung butter natin doon sa dough. Yes, maganda siya. Ayan siya, malambot. Malambot na kaagad. Pero, pabayaan pa natin. I will see. Check muna yung window pane. Check natin. But I doubt it na na siya. Oh, may konti na. So, konti pa siyang masa. Balik natin siya. Oops. Tapos ngayon, i-rest natin siya for an hour. Lalagyan ko siya ng oil. Just a bit. Para hindi siya mag-dry. Tapos, I'll just use my spatula. So, yan siya. Then, ipaano lang natin siya for
1 to 2 hours hanggang mag-double yung size niya. Also, you need to make sure nalagyan nyo siya ng cover like a cloth para hindi siya mag-dry, okay? So, natapos na po mag-double yung ano natin, yung size ng dough natin. For the meantime, gawin muna natin yung filling natin. So, I have 300 grams ng butter. Tapos, 300 grams din ng brown sugar. 80 grams ng powdered milk. At saka 30 grams ng flour. So, mix lang natin siya. Mix ko lang. Oops. Laki yung bowl ko. Now, i-mix naman natin yung powder, milk, at saka yung cake flour. Cake flour or all-purpose flour. Then, mix mo ulit. So, pag wala kayong cake flour, normally, ang cake flour is 1 cup ng all-purpose flour. Alisin nyo yung 1 tablespoon. Tapos maglalagay kayo ng 1 tablespoon ng cornstarch. So, parang i-replace nyo yung 1 tablespoon ng flour to cornstarch para maging cake flour. So, ayan na po. Medyo malapit na. Na-mix na natin lahat yung para sa filling natin. Pwede na to. And then, we'll get our dough na pinaalsa natin. So, ito na yung ating dough. Yan na, nag-double na siya ng size. Ngayon, kukunin natin siya. Mag-oil lang ako ng kamay ng konti para hindi siya kasi sticky yung dough niyan. So, ano lang natin siya. Masa ng konti. Tapos yung cut lang natin yung dough, mga 30 to 40 grams. Kung gusto nyo, 42, okay na yan. So, bago tayo mag-form nung ano natin, ito yung gagamitin kong pang-bake. Lalagyan ko lang siya ng butter. Lagay ko dito sa harapan ko. Then, now, yung mga winay natin, i-flatten lang natin. Tapos, make sure yung dulo niya, ito yung dulo niya mas manipis para yung pagbalot ba. I'll show you. So, lagyan ng filling. Generous pa rin. Tapos, make sure yung pagbalot, ano nyo sa gilid kasi para hindi lalabas yung filling nyo. Tapos, kaya yan manipis dyan. Yan siya. Tapos, pwede nyong i-pinch yung dulo. Tapos, etong pinag-foldan, siyang lalagay nyo dyan. Oops! We forgot yung breadcrumbs. Breadcrumbs niya. Balik ulit natin. Okay, so yung another tip is, so yung mga edges dapat medyo flat at saka yung end. Tapos pag maglalagay ng filling, maglalagay kayo ng ano sa edges para masil yung at hindi lalabas yung filling nyo. Oops. So yan, pag ganyan, fold, pinch nyo yung sa edge. And the same hanggang ma-fold nyo lahat. So yan siya.
Tapos ito sa end, kailangan i-pinch nyo rin. And there you go. So, ito na po yung nagawa nating Spanish bread. Ang gagawin natin ngayon siya, papaalsahin ulit natin siya sa second proofing. So, mga 30 minutes to 1 hour. Pwede nyo katulad dito malamig. So, I will use the oven para umalsa. So, I'll do it about half an hour. Yung oven, so, inon ko na nga siya kanina. Ngayon, pinatay ko na. Mainit na siya. So, pupunta ko lang siya dito. I-rest ko lang siya for half an hour to an hour. Hanggang mag-double yung size bago natin siya i-on ulit for baking. So, ito na po na yung napaalsa na ulit natin siya. So, nag-preheat na ako ng oven. Tapos, lalagyan na natin siya ngayon sa oven. So, 180, naka-fan. Lalagay ko sa gitna. And that's it. That's my ooh. Ito na po ang ating trending Spanish bread. Mainit. Ooh. Unahin ko na dito. Yep. Tikman nyo po. Masarap. Ito na po yung ating finished product na Spanish bread. At marami siyang sauce. Thank you very much for watching. Please continue to watch and subscribe, share and comment our YouTube channel. Thank you. Bye-bye!